Ano na ba itong nangyayari sa bansa natin? Tila lugmok na lahat ng mahahalagang elemento sa ating ekonomiya. Ang ating utang ay katakot-takot na lumobo sa 18.49 trillion pesos mula 5.94 trillion lang noong 2016. Ang ating inflation ay mas kahindik-hindik rin ng pinagbago. Biruin nyo sa loob lang ng isang buwan ay lumundag ito from 4.1 noong Marso sa 7.2 ngayong Abril. Grabe ito. Ngayon lang tayo nakakita ng inflation na ganito kalaki ang agwat ng mga pagbabago. Usually kasi ang pagbabago sa inflation ay nasa decimal point lang ang agwat. Pero ngayon ay whole number talaga, at hindi lang 1, hindi lang 2, kundi 3 whole numbers ang pagbabago nito, at mind you, sa loob lang ito ng isang buwan na pagbabago. At hindi lang yan. Bagsak din ang ating Business Confidence Index BCI o ang kumpiyansa sa atin ng mga businessmen sa buong mundo. Ito ay nasa lugmok na negative 24.3, pinakamababa na sa nakalipas na 25 years. At hindi pa yan, in-advise na rin ng mga business strategists sa ibang bansa ang mga mamumuhunan na iwasan ng ating Philippine stocks. At ang mas malala pa dyan ay ang ating tourism na sa ngayon konti na lang daw ang pumapasok sa bansa at ito na ang biggest shock travel ayon kay Arnel Gomez, Secretary General of the Philippine Travel Agencies Association. Ano na ba itong nangyayari sa ating bansa? Bakit tila deadma ang Pangulo sa mga pangyayaring ito? Mas focus pa ang administrasyon sa pagpapatalsik kay Sara Duterte para hindi ito makatakbo sa 2028. Kaysa sa bigyan pansin ng mga katakot-takot na mga pagbulusok na ito sa mga importanteng bagay kaugnay sa ating ekonomiya. At bakit tila ayaw ng administrasyon na pag-usapan ito? At bakit hindi binibigyang diin ng mga mamamahayag ang mas importanteng mga balita na ito? Kung sa bagay, bakit nga ba pag-uusapan ng Pangulo ang isang bagay na hindi pabor sa kanya o makakasira sa kanyang imahe? Pero dito na dapat pumapasok ang mga news media networks upang himiin at bigyang diin ang mga bagay na ito. Niwala ngang mga reporter na nangangahas magtanong man lang sa Pangulo kung ano ang masasabi niya sa mga negatibong bagay na ito sa ating ekonomiya. Tila yata mga duwag na ang ating mga mamamahayag sa panahong ito. O di kaya naman sadyang may kinikilingan at prinoprotektahan lang sila na leader ng bansa. Ang mga news media network ay hindi dapat sunod-sonoran lang sa administrasyon. Na kung ano lang ang gustong e-balita ng presidente ay yun din lang ang e-babalita nila. Dapat kung ano ang gustong malaman ng taong bayan ay yun dapat ang misyon ng mga journalists na kunin ang impormasyon na yun at ibato sa kanila. Maging mapagmatsyag sana tayo kung ano na ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi yung nakikinig lang tayo sa mga leader ng bansa na mapanlin lang at gustong tingnan lang kung ano ang maganda sa kanyang imahe habang ang ating bansa ay tuluyan ng lugmok sa utang at kahirapan, samantalang ang leader na luman lang sa atin ay namumuhay ng marangya at tumatawa dahil naisahan niya tayo.